Sa kwentong ito, matutunghayan natin ang isang batang nadiskubre ang mga misteryosong lihim ng kanyang mga kamag-anak sa ibang bansa. Sa gitna ng mga sulat na hindi maintindihan at kakaibang ritual sa ilalim ng buwan, ang ating bida ay naharap sa isang nakakatakot na katotohanan. Habang sinusubukan niyang alamin ang tungkol sa convergence at ang kanyang papel bilang chosen one, isang duwende ang nagbigay babala sa kanya tungkol sa panganib na dulot ng kanyang mga ginagawa. Ano kaya ang mangyayari sa kanya at sa kanyang pamilya kapag nagbukas ang portal patungo sa ibang dimensyon? Panoorin niyo ang video para malaman ang buong kwento. Bata pa ako nung lumipat ako sa ibang bansa para doon na tumira. OFW kasi yung mga kamag-anak ko at doon na rin sila nagsettle. Kinuha nila ako para doon na rin mag-aral. Wala naman akong problema sa pag-aaral doon. Marunong naman ako mag-English, kaya lang may iba akong natuklasan tungkol sa mga kamag-anak ko na hanggang ngayon ay hindi ko maintindihan. Nasa atik ako noon naglalaro. May nakita akong sulok na may mga nakatambak na sulat at kung ano-anong bagay. Kinuha ko yung mga sulat. Hindi ko mabasa kasi parang Latin. Tapos may mga simbolo na hindi ko rin alam kung ano ang ibig sabihin. May mga pangalan din ng tao, mga Pilipino dahil sa mga pangalan. Nagtaka ako kung para saan yung mga sulat na yon. Hindi ko naman maitanong sa mga kamag-anak ko dahil baka magalit sila dahil sa panghihimasok ko sa mga gamit nila. Nung mga sumunod na araw, napansin ko na may ilang beses na narinig ko yung mga kamag-anak ko na nag-uusap tungkol sa isang convergence. Hindi ko alam kung ano yon. Tapos sabi nung isa kong tita, malapit na raw ang full moon at kailangan nang malaman kung sino ang chosen one. Nagtaka ako kung ano yung ibig sabihin nila. Natanong ko tuloy sa isip ko kung may kinalaman ba yung mga sulat na nakita ko sa convergence na sinasabi nila. Naging interesado ako sa mga pinagkakaabalahan ng mga kamag-anak ko. Hanggang sa isang araw sinundan ko sila. Gabi na noon, mga 2:00 ng madaling araw. Nagtaka ako kung saan sila pupunta ng ganoong oras. Sinundan ko sila. Napunta kami sa isang park. Nagtago ako sa mga puno at nagulat ako sa nakita ko. Maraming Pilipino, mga OFW na kilala ko, nandun sila at nakasuot ng mga maskara. Tapos may mga nakasulat sa lupa, yung mga simbolo na nakita ko sa mga sulat. Nagdadasal sila sa ilalim ng buwan. Hindi ko maintindihan yung mga sinasabi nila. Nakakatakot, pero na-curious ako. Kaya nung umuwi kami, sinubukan kong gayahin yung mga simbolo na nakita ko at yung mga narinig kong salita. Hindi ko alam kung tama yung mga ginagawa ko pero parang may nangyari sa loob ng bahay. Nagbukas yung ilaw, nagningning yung buwan at may narinig akong tinig na tumatawag sa pangalan ko. Hindi ko alam kung ano yung nangyari pero natakot ako. Nung gabing yon, may nagpakita sa akin na duwende. Sabi niya matagal na raw siyang naninirahan doon sa lumang bahagi ng bahay. Naaaliw daw siya sa mga ginagawa ko kaya nagpakita siya sa akin. Pinagsabihan niya ako na tigilan yung ginagawa ko dahil delikado. Hindi ko siya pinansin. Sa halip tinanong ko siya kung ano yung convergence at kung sino yung chosen one. Hindi niya raw alam pero alam niya na may ginagawa ang mga kamag-anak ko na hindi tama. Sinundan daw niya ang mga ito at nakita niya yung mga ginagawa nila. Sinabi ko sa kanya yung mga nakita ko at narinig ko. Tapos nung ginaya ko yon, ay may kakaibang nangyari sa bahay. Sabi nung duwende may nabuksan daw akong portal. Kaya nagbago yung paligid. Tapos yung boses na tumatawag sa akin ay galing sa kabilang dimensyon. Natakot ako. Sabi nung duwende, may mga demonyo raw na gustong makapasok sa mundo natin. Kaya dapat ay tigilan ko na yung ginagawa ko. Pero matigas ang ulo ko. Hindi ko siya pinakinggan. Sa halip ay lalo akong naging interesado sa convergence. Sa mga sumunod na buwan, sinundan ko ulit yung mga kamag-anak ko. Nalaman ko na yung convergence ay ginagawa nila tuwing full moon. Nag-aalay sila ng mga hayop at nagdarasal sa ilalim ng buwan.
nalaman ko rin na yung Chosen One ay isang tao na may natatanging lahi na siyang makakapagbukas ng portal patungo sa ibang dimensyon. Yun daw ay para makapasok sila sa dimensyon ng mga demonyo at makuha ang kayamanan ng mga ito. Sa mga napakinggan ko, nalaman ko na ako yung Chosen One dahil may lahi akong Espanyol. Hindi ko alam kung paano nila nalaman na ako yung Chosen One, pero natakot ako. Sinabi ko yun sa duwende at sabi niya ay dapat daw ay umalis na ako sa bahay na yon. Dahil baka mapahamak ako, pero hindi ko ginawa. Gusto kong malaman kung ano yung mangyayari kapag nag-converge sila at dinala nila ako. Dumating yung araw na yon. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at sumama ako sa kanila. Noong nasa park na kami, pinatayo nila ako sa gitna ng mga simbolo. Nagdasal sila at nag-alay ng mga hayop. Naramdaman ko na may nagbago sa paligid. Nagbukas yung lupa at may nakita akong portal. Nakakatakot yung mga nakita ko sa loob ng portal. May mga kamay na gustong kumawala. Nagsimula ng umuga yung lupa. Natakot ako. Tapos biglang lumitaw yung duwende. Hinawakan niya ako sa kamay at tumakbo kami. Sabi niya isipin ko lang daw na nasa bahay ako at nasa kama. Ginawa ko yon. Pagmulat ko, nasa kama na ako. Tapos narinig ko yung duwende. Sabi niya, nagulo raw niya yung mga simbolo, kaya naguluhan din yung mga miyembro ng grupo. Hindi raw nila alam kung saan sila dadaan para makalabas sa park. Dahil sa ginawa nila ay nagbukas yung portal at nakapasok sa mundo natin yung mga demonyo. Pero dahil sa pagtakbo ko ay nagsara rin yung portal. Nag-alay ng mga sarili nila yung mga kamag-anak ko para lang makuha yung kayamanan ng mga demonyo. Pero sa huli ay sila rin ang napahamak, nawala sila at hindi na nakita pa. Ako naman, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung ano talaga yung nangyari. Natatakot ako dahil baka may mga demonyo na nakapasok sa mundo natin dahil sa pagbukas ko ng portal. Pero sa ngayon ay wala naman akong nakikitang kakaiba. Yung duwende ay nagpakilala sa akin bilang Kiko. Nandyan pa rin siya sa bahay. Lagi raw niya akong babantayan. Kaya lang, hindi na siya nagpapakita sa akin. Pero alam kong nariyan lang siya sa mga anino at nagmamasid sa akin. Sa kwentong ito natutunan ng ating bida na ang pag-usisa sa mga lihim ay may kaakibat na panganib. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, lagi kayong mag-ingat sa mga anino sa paligid.